Kasi kalau presidente ka na impeach, ay wala impeach time ni Christ. It is a one-man rule. Okay, 2 Corinthians chapter 6 verse number 1 and 2. Kuang basahan din sundi sa iyong mata. It says, we then as workers together with him beseech you also that you receive not the grace of God in vain. For he saith, I have heard thee in a time accepted, and in the day of salvation have I succored thee. Behold, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation. So, ito isigutan nining buntagon about salvation, but ito i-concentrate sa gitawag terms or vocabulary in connection sa gitawag salvation. So, 7 terms or important terms of salvation or vocabulary. So, when we kining gitawag og pag masugata ato ning mga vocabulary, that means doon na siya connection sa salvation. So other than salvation, naapay mga vocabulary niya konektado sa gitawag og salvation. Sa muna ang tong isigutan ning kabuntagon karon. Kini siya kining 7 important terms or vocabulary of salvation. So it is a term or vocabulary of salvation is a term often used to describe 7 key theological concepts in Christianity that relate to the doctrine of salvation. So pag ato ring sigutan, it's about the doctrine of salvation. Muna siya ang manggawas. Ang sa may connection ani nga mga vocabulary sa tuwang gitawag doctrine of salvation. So these terms help explain different aspects of how salvation is understood in Christian theology. So kini nga mga terminology magpasabot ka nato unsa ang kaluwasan, kung unsa ang kaluwasan nga ang atong nadawatan, no, sa ato ang kinabuhi, para masabtan nato sa hingpit unsa man gid ang kaluwasan, unsa man gid siya ang gituwag og para klaro siya nga ma-explain, no, ma-emphasize pagayo unsa gid ang gituwag kaluwasan. So ita madugay ito rin siyang bubo rin siyang mensahe. But ato rin siyang sigutan, importante kay ni. Every time ato ni siyang masugatan, mo ni siya ato ang dili mo sabtan kung unsa ka importante, unsa ka simple ang gitawag kaluwasan sa ato ang kinabuhi. Number 1, justification. So kining word nga justification, pag imo ning madunggan, so konektado siya sa gitawag og salvation. Justification. The word justification is the act of God declaring a sinner righteous by faith in Jesus Christ. It is a legal term, no, signifying a change in the believer's status before God. So kining word nga justification di ay usan siya ka gitawag og legal term. Gideclare sa Ginoo nga righteous ang sa katao. So in other word, kung imo na siyang bahin-bahinon ang word, kung imo siyang bahin-bahinon, ang tao nakabaton sa kaluwasan, justified siya sa atubangan sa Ginoo, just if para sa ako just if I never sin, mura lang ako nakasala atubangan sa Ginoo. So munay aspect sa justification. That means God declares that you are righteous before Him, no? Sa unsang pamaagi, tanawon to, for example, Romans chapter 5,
Romans chapter 5 verse number 1. Ingon diha. No? Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. So, the moment ang tao misalig sa gihimo ni Jesus Christ dito sa cross sa Calvario, the moment he trusted the gospel of Christ, he is saved and he was justified because of the faith nga iyang gipahimutang diha sa gihimo ni Ginoong Hesus dito sa krus sa Calvario. Faith in His blood, ato makita din na. So, muna ang resulta sa kinabuhi sa tao, justified ang tao atubangan sa Ginoo. Iyon ana ka nindot ang gitawag og kaluwasan sa tao nga naman. Ang tinud-anay nga tao nga naluwas, atubangan sa Ginoo, justified siya. So, ang tao sa atubangan sa Ginoo, tarong siya. Og dinhing dapita ato makita dinhi sa gitawag og dispensation of the grace of God. Diri ato makita nga justified by faith, justification through faith. Kaniadto dili ingon ana ang sulti sa Biblia. So ang justification sa gitawag og dispensation of grace is through faith. Wala na ilain. Ang tao dili siya pwede mahimong matarong sa iyang paghimo og mga maayong binuhatan. Ang tao dili siya mahimong matarong by following the law. When you are in the church age or in the dispensation of grace, the law has nothing to do with our justification. This is why daghang gitudlo sa Biblia iyon sa pulong sa Ginoo. Romans chapter 3. Romans chapter 3, kung naamay mga tao nagtudlo nga mamatarong sila through their good works o through following the law, ito sa Biblia, sa Romans chapter 3, verse number 19, ingon di ang pulong sa Ginoo. Now we know that what things soever the law saith, it saith to them who are under the law. So ang balao daw, in siya, whatsoever the law saith, it saith to them that are under the law. So we are no longer under the law according to Romans chapter 6. We are under grace. So the law, it saith to them who are under the law, that every mouth may be stopped, and all the world may become guilty before God. Verse number 28, therefore, by the deeds of the law, there shall no flesh be justified in his sight, for by the law is the knowledge of sin. So, klaro sa Biblia, justification cannot be obtained. You cannot acquire or you cannot possess that justification. You cannot have that justification by following the law. The law has nothing to do with our justification, especially under the dispensation of grace or under ito grace period. Justification in this age, in the church age, under the grace dispensation of grace is, para sa Biblia, dibasa nato na, justification is by faith. Klaro sa Bible. Under the dispensation of grace, under the church age period, ang justification is by faith or through faith. Basa nato na kaganina. Klaro kayo sa Biblia. No law, walay balaod nga pwedeng maghatag og pagkamatarong sa tao. Regardless, sundon manimutan ng tibuok ka, tibuok balaod, wala ay mahimong matarong atubangan sa Ginoo, because the Bible says, therefore, iyon diha, being justified by faith. Actually, tulo lang ka butang nag-justified sa tao diri sa gituwag og grace period. Justified by faith, justified by His blood, and justified by grace. Diha sa Bible gitudlo by faith, by grace, and
by His blood. Kanang tulo ka mga butang. And it involves the gospel of Christ. The blood is in the gospel of Christ. Grace is muna ang gospel, ang grasya sa Ginoo gipakita diya sa gospel. By faith is the means aron maangkon nimo ang justification. So ato makita din na kanang tulo, walay balaod, walay bautismo, walay bisan unsa nga butang nga mahimo sa tao nga makahatag kaniya og justification. The same as salvation, walay butang, walay balaod, walay maayong binuhatan, walay bautismo nga ang tao makabaton sa kaluwasan. It's only through the works of Christ on the cross of Calvary, through His shed blood. Ato makita diha, the gospel, the elements of the gospel we know is, ang sama na siya, ang elements sa gospel, ato makita din ha, are the death, burial, and then resurrection of Jesus Christ. Mo ang elements, importante kayo na siya. So ang kaluwasan, so na nag-ingon, ang kaluwasan ba natapos sa cross? Actually, kung imong tan-awon sa gospel, dili lang sa cross. Okay? Dili lang sa cross. Kundili until siya na resurrect. Without the resurrection of Christ, walay salvation or assurance. I mean, the payment of sin has been paid dito sa cross tungod sa giula ni Jesus Christ nga iyang dugo. But the assurance of salvation was completed sa dihang si Jesus Christ na resurrect. Kay walay assurance of salvation, walay kasiguraduhan sa kaluwasan kung si Kristo wala na banhaw gikan sa patay. That's why ingon si Paul, kung si Kristo wala na banhaw, then our preaching is vain. Then we are the most miserable men. Ingon si Paul. That is why importante kayo ang pagkabanhaw ni Jesus Christ. It gives assurance of salvation. Diha gipakita nga sigurado imong kaluwasan kay nabanhaw si Kristo. Bayad na ni Kristo sa krus sa Kalbaryo, pero gitagaan kasiguraduhan. Nang ato makita din ha. Ano atong salvation? O sana na is justification. Atubangan sa Ginoo, matarong na kita. So kaniadto sa wala pa si Kristo namatay sa krus sa Kalbaryo, ang atong standing, ang atong kahimtang, atubangan sa Ginoo is sinner before God. But now, nga si Kristo namatay na, may bayad na sa atong sinususan, nabanhaw na siya. Ang ato karong standing sa atubangan sa Ginoo, matarong atubangan sa Dios. So the righteousness of God was imputed. Gi-impute ang iyang righteousness din sa ato ang kinabuhi. Ang ato ang pagkamakasala na impute dito kang Kristo, that's why siya namatay sa cross. Ug ang iyang pagkamatarong na impute ngani kanato, that's why di na ta mautog impierno, kaya ang atong kahimtang atubangan sa Ginoo is matarong na ta, justified atubangan sa Ginoo. Luwas ka na atubangan sa Ginoo, kay luwas ka, justified ka na atubangan sa Ginoo. Di man ka matawag og luwas kung wala ka na justified. So yung tanong doon, mag-uban na sila, when you are saved, you are justified. Kay pasabot saved ka, but sa langit ka. Kaya kung ka na justified, so nyo, pag atong langit, wala ka na justified. And the only thing that justifies a person is by faith in the blood of Jesus Christ. Kaya giula ito sa krus Kalbaryo, and that is the representation of the grace of God. Nga muna siya ang means pamaagi, and His blood was shed. So naula na iyang dugo. So we have to believe sa unsay giula ni Kristo Jesus dito sa cross sa Kalbaryo. Then number 2 nga term at makita din or vocabulary is redemption. Redemption. What does that mean? Redemption means the act of Christ paying the price for humanity's sin, often described
as the ransom that frees believers from the bondage of sin and death. So, redemption is the act of the act of Christ paying the price for humanity. So, kini siya nga trabaho ni Jesus Christ aron bayaran ang silot, no? Aron bayaran, or kita, yung sa Biblia, we are slave, we are captive, we are sa Bible in bondage. No? Ang sanang bondage, kana bang sa kanasod, pag na pildi ang sa kanasod sa gubat, nahimo silang another term sa pares lang sila sa word nga slave, no? Marasa siya og ginapos kasalanan o kamatayon. So in order nga ma-free kita diha sa gituwag sin and death, there must be someone to pay to pay the price. And the price nga kinahanglan is waylain ang himo ni Kristo Jesus sa krus Kalbaryo. That's the only absolute sacrifice aron ang tao ma-free, ma-ransom siya gikan sa iyang pagka-bondage diha sa kasalanan ug sa kamatayon. So ato makita din ha. Ayon sa din ha in Ephesians chapter 1 verse number 7, you cannot read partly sa maong verse, dili naman mabasa sa mga modern perverted Bibles, no? You cannot read parts sa mga verse sa I think kini nga passage Ephesians 1:7 ingon diha. Ephesians 1:7, in whom we have redemption. Diha taman. Ang uban nga mga Bibles, mostly patanan perverted Bibles, ang statement sa ilang Biblia, yan na taman, in whom we have redemption. Na taman. Tapos sumpay yun, the forgiveness of sins according to the riches of His grace. Pero sa King James Bible, naa si sumpay. Importante kayo ng sumpay. In whom we have redemption through His blood. So our redemption, justification by His blood. We are justified by His blood. Can you imagine? Always na siya nag-mention. Ito makita. In these two consecutive points, ito makita din kay mo ang gini akong red na kuan. Nagisgot siya og blood. Nagisgot siya og blood. Is siya justified by His blood. Karon, the redemption, ato makita ni atong gibasa, asa naman to? In whom we have redemption, is siya through His blood. So it is connected to what Jesus did on the cross. Ang atong kaluwasan konektado sa unsay gihimo ni Kristo sa krus sa Kalbaryo. Kung naay kaluwasan karon nga giklaim sa mga tao nga dili konektado sa unsay gihimo ni Kristo sa krus sa Kalbaryo, dili na tinud-anay nga kaluwasan. Kay ang tinud-anay nga kaluwasan, ang biblical salvation nga gitawag, connected siya sa unsay gihimo ni Jesus Christ sa krus sa Kalbaryo. Now, kung ang kaluwasan karon is accepting Christ into your hearts, so may connect ka na sa cross. So may connect ka na sa blood of Christ. Walay connection. That is why our salvation is faith, is believing. Ang sa Biblia, believe the gospel. So nakasintro, ang object sa tuang faith is the gospel. What is in the gospel? Blood. That is why we have a blood-stained gospel. We do not believe bloodless gospel. We believe on a blood-stained gospel yung sa Bible. So, our salvation is always connected with the blood of Christ. In whom we have redemption through His blood. The forgiveness of sin. Forgiveness, redemption is through the blood of Jesus Christ. That is why magbantay tas mga mini ng mga Biblia
kay amini nga Biblia gipangtanggalan og blood of Christ. For example, in whom we have redemption. Redemption of what? Redemption of through what? Pwede nilang punan through good works, through baptism, through kana ilang pagtuo sa ilang kaluwasan karon, through the law. Dili siya through the blood, through His blood. His is Jesus Christ, through Jesus' blood. Walay lain nga maka-redeem sa tao is the blood of Jesus Christ. Muna siyang importante kayo ang blood sa atong Biblia. Kung naay mga gospel nga walay dili konektado sa blood, wala na. That's bloodless gospel. So klaro sa atong Biblia, we have redemption through His blood. Ako ning gisulti, walay salvation, walay redemption nga mahimo ang kwarta sa tao. Atong milabay nga discussion about sa wealth. Ang wealth dili maka redeem sa kalag sa ato ang loved ones, because our redemption is precious. Anong precious? It is because of the blood of Jesus Christ. It is the precious blood of the Lamb, which is the Lord Jesus Christ. Number 3 nga term, ito makita din sanctification. Sanctification is the process by which believers are made holy through the work of the Holy Spirit. So kini ay duha ka klaseng sanctification. Doon ay instant sanctification, doon tayo gitawag og daily sanctification. Instant sanctification, the moment you believe the gospel, you are sanctified. Yung sa Biblia. That is why sa Bible, yung sa pulong sa ganun, ano tanawon? Ibalik-balik din kung imong pagtaga. I think 1 Corinthians chapter 6. 1 Corinthians chapter 6 verse 10, verse number 11, ingon diya. And such were some of you, but ye are washed. No? Past tense. Ye are washed. But ye are sanctified. Past tense. That is instant sanctification. The moment you believe the gospel of Jesus Christ, you are automatically sanctified. But there is also a daily sanctification. The way we live on our Christian life needs daily sanctification. But the sanctification is connected to our salvation. So ito makita din na, ye are sanctified. Yung sa Biblia. And not only that, but ye are justified in the name of Jesus Christ and by the Spirit of our God. So, sanctification always, at makita din is the work of the Holy Spirit sa atong kinabuhi. The work of Christ and also the work of the Holy Spirit. Sa panahon nga din kita gikonbiktar sa Holy Spirit, that's the work of the Holy Spirit. So, dahil part ang Holy Spirit sa tuang salvation. Importante kay ang trabaho niya to convict aron pasamton kita nga makasala ta ang hinanglan tag manuluwas unay trabaho sa Holy Spirit. So sanctification is connected sa tuang gituwag salvation. And number 4 diha. Number 4 ang term atong taga-Portugal is regeneration. Regeneration. Something as kung atong taga-Portugal, born again. The hyper dispensationalists did not believe sa born again nga term, kaya ang born again daw sa Israel na siya, but born again is synonymous sa tuang ito regeneration. What pasabot to have a new life. That's born again. Ang born again is to have a new life. Because we were dead in sins and trespasses, we need to be born again. We need to have a new life. We need
we need to be regenerated. So regeneration is connected sa ato ang salvation. Because salvation is new life. Bag-ong kinabuhi. Walay gitawag og bag-ong kinabuhi sa tao kung wa siya kaluwasan. So pasabot ang tao na luwas, naa siya bag-ong kinabuhi. Mo nang gitawag regeneration. And that's the work of the Holy Spirit. Tapos sa gitawag og Titus chapter 3. Titus chapter 3 verse number 5. Titus chapter 3 and then verse number 5. Yun diha. Not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us. So kaluwasan na to, dili sa atong ayong binuhatan. But according to His mercy, ihatang giluwas, by the washing of regeneration and the renewing of the Holy Ghost. So ang word diha, the washing of regeneration. So in other words, the word regeneration is the act of being born again spiritually, where a believer is given new life in Christ, often associated with the work of the Holy Spirit in a person's heart. So kini trabaho kini siya sa balang espiritu sa kinabuhi sa tao, so that ang tao nga patay spiritually makabaton og bag-ong kinabuhi. Munang natay bag-ong kinabuhi. We have new life. Regenerated ang usa ka tao nga nakabaton, ang taong naluwas, regenerated siya. And that's the work of the Holy Spirit. And number 5, atong pagtaga din is propitiation. Propitiation is the act of appeasing or satisfying the wrath of God against sin through the sacrifice of Jesus Christ. So propitiation, what pasabot, dinhing napita gina-appease ang kapungot sa Dios. So kay ang tao sa diyang di pa siya luwas, grabe ang kapungot sa Dios sa tao. The wrath of God, muna yung sabiya, na gani siya, kung di ka mo tuo siya, the wrath of God abideth on him. Muna ang lisod diya, kung ang kapungot sa Ginoo magpabilin sa usa ka tao. Pero the moment you are saved, yung sa Biblia, there's a propitiation. 1 John chapter 2, verse number 2, according sa ito ang ibasa din and He is the propitiation for our sins, and not for ours only, and also for the sins of the whole world. So, din at makita nga ang doktrina sa gitawag o Calvinist nga ang propitiation, ang salvation is para lang sa pinili, dili. Ang kaluwasan, ang gihimo ni Kristo Jesus sa krus sa Kalbaryo para sa tanang tao. Ato hinumduman, ang kaluwasan nga ang gihimo para sa tanang tao. Pero dili tanang tao makaangkon sa kaluwasan. Kay dili tanang tao mutuo sa unsay gihimo ni Kristo sa krus sa Kalbaryo. May tinuod diha. Dili kay para lang sa mga pinili, dili. Para sa tanang tao iyang gihimo na siya. Not only for us, for our sins, but also for not for ours only, but also for the sins of the whole world. So in other words, ang gihimo ni Kristo sa krus sa Kalbaryo, ang iyang kamatayon sa krus sa Kalbaryo, aron maapis, gitawag iyang hukpa ang kapungot sa Ginoo sa ngadto sa tao. Ngano man tungod sa sala, kadautan nga ginahimo sa tao, grabe ang iyang kapungot sa tao. Ang tao, kung imong tan-aw, ngisi-ngisi lang nga magbaklay baktas-baktas kadalanan, asan dapita sila, grabe ngisi-ngisi lang, wa kahibalo nga ang grabe na din kapungot sa Ginoo silang kinabuhi. Pero mind you, the time will come nga kung ibubo na sa Ginoo ang kapungot sa Ginoo sa tao, ayaw lang hilak-hilak diha og ayaw lang niya og basol-basol diha kung imo nang matagamtaman ang kapungot sa Ginoo. Kaya nga naman, there will be a time nga ang kapungot sa Dios iyang ibubo sa tao. Bisan pag unsa ka, regardless sa sitwasyon sa tao, dato ka man, kwartahan ka man, pobre ka man, walay dili nako ipalikay nako ang akong kapungot sa pobre kay ka, laot kay ka, dili. Hangtod ga ang tao na dili siya musalig sa gihimo ni Kristo sa krus Kalbaryo, dili siya lungan nga din ang kapungot sa Ginoo, hawa say magpabilin ang kapungot sa Ginoo. Say manilisod kayo tanan diri sa gitawag John chapter 3 verse number 36. Iyon dia, he that believeth on the Son hath everlasting life,
But he that believeth not the Son shall not see life, tanawa diya ang katapusan, but the wrath of God abideth on him. Muna ang lisod kayo. Ang tao gahudya ka sa kalibutan without knowing nga ang kapungot sa ginunaan niya, muna'y pait kayo. Kataw-katawa lang din sa kalibutan, kataw-katawa lang sa kinabuhi karon, ngisi-ngisi lang, hudya-ka lang, kay balo nga daay kapungot sa Ginoo, nakapundo sa iyaha. Unya, kana nakapungot, di na muhawa sa iyaha, hangtod nga makasabot siya sa gihimo ni Kristo sa krus Kalbaryo niya. Once iyan ang masinati kanang kapungot sa Ginoo, muna'y pinakapait nga partes kinabuhi sa tao. Kini siya, di ni siya basta-basta na pagkasulti sa Ginoo. Kani imagine na, but the wrath of God, ang kapungot sa Dios magpabilin diya kaniya. Makaluluoy ang tao nga ana. The only thing nga mawala ang kapungot sa Ginoo is kining propitiation nga gitawag. Kinsa ang propitiation? Sa atong gibasa diri, and he is the propitiation. Unsa ang propitiation? That means to appease the wrath of God. Para mapahupa nato ang kapungot sa Ginoo, imong tuuhan nga si Kristo di ay ang naging propitiation, nahimong pangpahupa sa kapungot sa Dios. Ang kamatayon ni Kristo, ang iyang dugo naa kanato ituo kita ni ana, but pasabot ang makit-an sa ato ang kinabuhi dili ang atong pagkatao kun dili ang gihimo ni Kristo sa krus Kalbaryo nga mituo kita, ang makita niya ay ang gituuhan, ang gibuhat sa akong anak dito sa krus Kalbaryo. So ang makita niya mawagtang ayang kapungot ng anak nga tao. Pero kung ang tao gahig kasing-kasing, ang tao di mo tuo sa gimo ni Kristo sa krus Kalbaryo, ang kapungot sa Dios magpabilin sa mga tao. Anay pait kayo. So at makita na siya ang propitiation. I think na sa ito Romans chapter 3. Ito sa Romans chapter 3. Romans chapter 3 sa verse 25. Anawa ang word propitiation. Whom God hath set forth to be a propitiation. Kinsa si Kristo. In verse number 24, being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus, whom God hath set forth to be a propitiation. Masa? Through faith in His blood. Again, through faith in His blood. Propitiation is connected with the blood of Christ. Propitiation through His blood. To be a propitiation through faith in His blood, to declare His righteousness for the remission of sins that are passed through the forbearance of God. So, si Kristo ang nagwagtang, no? Pasabot siya ang nagwagtang sa kapungot sa Dios diri ibabaw nato. Grabe ang kapungot sa Ginoo, magtan-aw sa itong kinabuhi kaniadto sa atong pagkatao, gidumtan ta sa Ginoo. Pero karon, nawala na iyang kapungot. Ang sanay na pabilin, pleasing na kita tubangan sa Ginoo. Makahimuot na kita tubangan sa Dios. Nga naman, naa ang sakripisyo ni Kristo makita Kristong kinabuhi. Number 6, reconciliation. Reconciliation is the restoration of relationship between God and humanity that was broken by sin, achieved through Christ's atoning work. So ang reconciliation sa Bible, kaniadto manggod na ay relationship ang tao kang Dios. So, pero sa diyang nakasala ang tao, it was broken. That relationship was broken. So needs to be reconciled. No? Kinahanglan tang ma-reconcile. Mabalik ba ang imong relasyon? So that's salvation. Meaning ma-reconcile ang tao balik sa Dios. Ang atong muna, that's why ang atong ministry is the ministry of reconciliation. Atong ipahibalik ang tao nga wala pa na ipahibalik sa Ginoo. 2 Corinthians chapter 5 verse number 18. Okay, 2 Corinthians chapter 5 then verse number 18. According sa mong verse siya, and all things are of God, who hath reconciled us by Himself, by Jesus Christ, and hath given us to the ministry of reconciliation. So, nga to din at makita, we have the ministry of reconciliation. No? Ang reconciliation is done
sa diyang nakabaton tag kaluwasan, meaning we are reconciled back to God. Nahibalik kita sa Ginoo sa diyang nakabaton kita og kaluwasan. That's why we have also a ministry, and our ministry is reconciliation, the ministry of reconciliation. We have to reconcile people back to God. Gusto itong mahibalik sila, Wanang ato adring gihimo is preaching the gospel, the blood-stained gospel, aron ang tao ma-reconcile balik sa Ginoo. So kung di sa mo to, watay mahimo din ha. But we have to do our part so that people will be reconciled back to God. Muna ato ang gituwag ministry. So importante kayo ang ato ang gituwag og trabaho nga as sa katao nga na-reconcile diya sa Ginoo. So kinahanglan po nga muhimo sa mong ministry aron ang uban ma-reconcile po sila. So usan ini kining atong ginabuhat sa podcast is to reach out people aron sila ma-reconcile. Kaya lisod kayo ang tao nga mayon tadi sila ma-reconcile nga naman mo lagi na magpabilin ang kapungot sa Ginoo sa ilang kinabuhi. Lisod kayo kung ang kapungot sa Ginoo mo nay muhimo mo nay mahitabo sa kinabuhi sa tao. Hilak-hilak ang tao, di lang kahilak-hilak, iyo sa Biblia, maabot pagit ang puntong, inagabot sa impyerno, magkagot ang ngipon dito tungod sa kapait, na ilang nahiaguman sa kalayo sa impyerno. Nga naman, dahil sa kalibutan, gitagaag tsansa, dahil sa kalibutan, gitagaan og daghan kayo nga kay gayunan. Dili, kaya ang kinabuhi sa kalibutan, di lang kay sa trabaho, di lang sa kaharuhay, di lang sa hudyaka, di lang sa mga usapang butang sa kalibutan, kundi kitagaan kita kay gayunan sa Ginoo aron kita makahinuklog sa atong kahimtang kinsa kita atubangan sa Ginoo. Pero kung ato ra na siyang i-disregard, ato ra na siyang i-take for granted, kay ato ang kinabuhi lagi ang ilang gipangita is kaharuhay, luxurious sa kinabuhi nya na miss ang pinaka point nga din ang tao diha unta siya maghuna-huna unsa ka ang kahimtang mo tubangan sa Ginoo, munay pait kayo. Wala kinahanglan silang ma-reconcile balik diya sa Ginoo. And then atong itawag diri kaupat ay kapito number 7. Number 7 is adoption, no? Adoption. So kini nga term ato makita dinhi, importante ni siya term masabta nato ni. Unsa day ang salvation? Mura ni siya adoption, no? Ang salvation is just like adoption. Ano ang adoption? Adoption is the act of God making believers His children, granting them to the rights and privileges of being part of His family. Muna ang buto-sabot sa adoption. So, trabaho sa Dios nga katong mga magtutuo, yang himuon nga membro, ingon iyang anak, buto-sabot himuon iyang anak, o mag-grant kanila sa mga rights and privileges. Unsay gi-enjoy sa tinud-anay nga anak, mao pula siya ang ma-privilege sa adopted nga anak. Kita is adopted son of God. Kung naamay nag-claim diha nga appointed son of God, dili na siya appointed son of God, disappointed son of God. Kita adopted son of God. Ay nag-claim anang appointed son of God. Tanawa ron, disappointed son of God. Pero ang sa Biblia klaro diri gitudlo nga adopted. We are all adopted sa gituwag family of God. Tanto sa gituwag og Romans chapter 8. Okay, Romans chapter 8, ato makita dinhi, Romans chapter 8 sa verse number 19, mabasa nato dinhi nga mo ni ang atong kahimtang. Para masabtan nato nga ang kaluwasan is just like adoption, no? Adoption. So ang salvation is just like adoption. Luwas ka, mura ra kag kanang gi-adopt sa usa ka pampanimbalay. Mo na ang kaluwasan. Tanaw nato sa gitawag og Romans 8 and then verse number 15. For ye have not received the spirit of bondage again to fear, but ye have received the spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father. So, dali day napita sa atong kinabuhi, adopted kita. Mga adopted sons of God. So, munang anak kita sa Ginoo karon. Kinsa ra may anak sa Ginoo? Sa mga tao nga, sa manday, kamura day anak sa Ginoo. Naay gituwag og way
aron ang tao mahimong anak sa Ginoo, kay dili man tanang tao sa kalibutan anak sa Ginoo, as many people claim nga kita tanang tao sa kalibutan anak sa Dios, dili na tinuod. Kanang ingon, we are all God's children, dili na tinuod anay. We are all created by God. Himo tas Ginoo. Pero ang pagkaanak sa Dios, na ay proseso na sama sa gitawag adoption. Na ay proseso. Kung kita tanan anak sa Dios, kisa na nag-ingon ni Kristo dito sa John 8:44 nga kamo ang inyong amahan mo ang yawa. O naman lagi anak ko sa yawa. So in other words, na ay anak sa yawa, na ay anak sa Dios. Pero ang pinaka-tinuod diha, kita hinimo kitang tanan sa Dios. Sa unsa lang paagi nga kita mahimong anak sa Dios. Patanawa. Latong gibasa diha, Romans 8:15. Ang sisulti sa Biblia, and ye have not received the spirit of bondage. Receive the spirit, ha? Ye have not received the spirit of bondage again to fear. So dili espiritu sa pagka bondage, pagka slave. But you have received the spirit of adoption. So the moment you receive the spirit of God, capital S na niya. The Spirit of God, sa diyang nadawat nimo ang Espiritu sa Dios, sa Espiritu sa gitong adoption, nahimo kang anak sa Dios. Ang question ni Apostol Pablo, kano sa man nimo nadawat ang Espiritu? Ang Espiritu sa Dios. Did you receive the Spirit by the works of the law or by faith? May ang question sa mga taga-Galatians. Sa Galatians chapter 3 verse number 2. It says, this only would I learn of you. Receive ye the Spirit by the works of the law or by hearing of faith? Kaya sa man yung nadawat ang Espiritu sa Diyos. Aron matawag ka mong anak sa Diyos. Diha ba sa pinaagi ba sa buhat sa kasuguan o sa balaod? O sa pagdungog sa pagtuo? By hearing of faith. So, kanus ano ito nadawat? Ephesians chapter 1 verse number 13. Klaro sa Biblia. Di na ito na siya i-lisod-lisod ka naman. Di na ito i-complicate kung ano sa ang sulti sa Biblia. Ephesians 1:13, yung pulong sa Ginoo na, in whom also ye also trusted after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after ye believe, ye were sealed with that Holy Spirit of promise. O klaro sa Biblia, after you believe the gospel of Christ, you were sealed. That means you received the Spirit. So now you have the spirit of adoption. You are adopted into the family of God because you believe the gospel. Resulta sa Biblia. Klaro nga, madawat nimo di ay mahimo kang adopted son of God kung madawat nimo ang Espiritu sa Dios. Kano saan mo madawat ang Espiritu sa Dios? Sa diyang makadungog ka sa mayong balita o mutuo ka sa mayong balita. So wala laing pamaagi niya na. Walang ang tao sa kalibutan, tanang tao sa kalibutan, dili anak sa Dios. Ang kadtulang anak sa Dios, adopted son of God, those who receive the Spirit of Christ. Kano saan sila ng kadawat sa Spirit? After they believe the gospel. The word sealed, that means you receive, you have the Spirit of God in your heart, in Biblia, in your life. Aklaro ni ana. Yan ang ato i-complicate. Yan ang aklaro mo sa Biblia. Nga, sa dihang mituo ka, human ikaw mituo. Human ikaw mituo sa gihimo ni Kristo sa krus sa Kalbaryo. Nakabaton ikaw sa Espiritu sa Dios. Now you have the Spirit of God. You are adopted. You are adopted into the family of God because you believe what Jesus did on the cross. That's the gospel. The gospel. The gospel is the core or is the center point. Mo ang pinaka-sentro sa atuang objects ng faith, Jesus Christ. The gospel of Christ, it's all about Christ. What He did on the cross. What He shed on the cross. He was buried and He rose again from that grave.
sulod after sa tulo ka adlaw ato makita din ha. So importante kayo nga makasabot kita unsaon nga mahimo kitang adopted son of God. You have to have the Spirit of God sa imong kinabuhi. Nga naman, it's only ang process niya na, ang process nga mahimo kang anak sa Ginoo is when you have the Spirit of God in your life. There's no other way nga atong makita diri sa Biblia, especially when you are in the dispensation of grace. That is why the gospel atong makita dinhi is the focal point sa ato ang pagtuo. Ang gospel importante kayo sa itong kinabuhi. Ano man, nagisgot sa itong kaluwasan. Huwag man na siya ang pasabot sa itong kaluwasan. Justification, redemption, sanctification, regeneration, propitiation, reconciliation, then adoption. Una na ang gituwag terminology sa gituwag o kaluwasan na ito. Sayong na kayo sabton. Una na lang, muriana lang na pamaagi. Muna na ang kaluwasan sa tao. But, it always, kining tanan, kini. Ito makita din nag-point siya sa gihimo ni Kristo Jesus sa krus sa Kalbaryo. No? That's why ang kaluwasan nato nag-point sa gihimo ni Kristo sa krus sa Kalbaryo. Kung ang kaluwasan karon sa tao wala nag-point din sa gihimo ni Kristo sa krus sa Kalbaryo, akan ang kaluwasan di natin dunay. Because the true salvation is always na siya nakatutok sa unsay gihimo ni Jesus Christ. Dili ato nakita salvation sa itong ibasa sa itong text. Salvation, now is the day of salvation. So kung sa itong mga viewers, kung naamay gusto maluwas, now is the accepted time, now is the day of salvation. And salvation is always connected sa unsay gihimo ni Jesus Christ dito sa cross sa Kalbaryo. Walay laing paagi ni Hana. Walay laing kaluwasan. Gawas lamang sa unsay gihimo ni Kristo dito sa cross sa Kalbaryo.